Hello, hello, good morning po. Magandang umaga po sa inyong lahat mga friends. Ito na naman si ating sa harapan nyo. Mag-video po ako. Welcome to my vlog. Hello. Magdadamong po si ating. Wala na naman. Hello, hello, hello. Hello, hello mga friend. Nagtatanggal ako ngayon ng damo kasi maano ngayon. Ang tawag dito. Madaling tanggalin kasi malambot yung lupa. Kaya dinadamo ko na to. Alam niyo mga friend, tatanggal ko lang kung mga damo to. Meron na naman. Wala nang tigil, katutuwo. Pero tuwan-tuwa yung mga halaman ko ngayon. Kasi nadiligan sila. Ang sasaya nila. Tingnan nyo po. Ang sasaya nila. Yan mga bulaklak ko. Oh, di po ba? Sariwan-sariwa sila. Danny! Don't eat my plant! Get out! Danny, inakalkal yung aking mga halaman. Kahapon, nakabenta ako ng aking income. 32 and 75 centavos. Ay nako, hindi pa ako nakapagwali sa loob. Bali mamaya na lang.
Hello po. Kumusta po kayo mga friend? Hello. Nagkape na ako. Tsaka tinapay. Mamaya pagpasok ko, kakain kami na kasama ng kanin. Baka mamaya uwi alas 12 anak ko. Nag-overtime siguro siya. Dapat eh. Kala ko nag-grocery lang. Tagal naman mag-grocery na. Nag-overtime. Kasi hindi sila nakakapag-overtime ng maaga. Hello, nakikita niyo po ba si ate mga friend? Damo-damo muna po ako mga friend ha. Content ko muna po yung magdamo-damo. Yung lampong mabubunot lang natin ang kukunin natin. What happened? Sinipon ako mga friend. Kasi kanina nag-imot-imot na naman ako. Iyak-iyak na naman si ating. Aray ko. Hello. Kumusta po kayo? Kumusta kayo mga friend? Si ate nagdadamo. Damo-damo. Mamaya na lang ako magwawali sa loob. Pagpasok ko. Tapusin ko lang ito mga to.
Kala ko today is Saturday. Ay, kala ko Thursday niya. Tomorrow pala. Magluto ng spaghetti. Sabi ko sa asawa ko, labas-labas siya pag maga, lakad-lakad siya para na-exercise siya, hindi lagi lang nanonood ng TV, lagi lang siya nakaupo. Yan lang po kayo. Sabi ni Tio Carlo, ngayon siya babalik maga. Ewan ko lang kung anong oras siya babalik. Para damuhan yung ano dun. Yung ganitong damo mahirap bunutin. Hello, hello. Hello mga friend. Kumusta po kayo?
Damo-damo lang po si ate nga. Aray ko. Aray. Aray. Yung mga tinik po. Yung ano. Damo. Masakit po yung makatinik. Yung damong may tinik. Hello sa inyo. Kumusta po kayo? Ingat po kayo palagi. Alam niyo mga friend, nung maliit ako, marami na akong dinanas ng mga hirap, mga struggle sa buhay. Maliit pa ako. Ang araw, gusto kong mag-aral. Gusto kong mag-aaral talaga. Hindi ako makapag-aaral hanggang high school kung hindi ako nagsikap sa sarili ko. Kasi ang nanay ko, iba ang isipan. Sabi niya, nag-aaral pa, mag-aasawa ka lang din. Ganun ang kanya mindset. Kasi Bisaya, tas hindi siya nag-aral. Kaya ganun yung mindset niya. Pero hindi ko pinakinggan yung nanay ko. Talaga nagsikap ako. Pag sinabi niya huwag akong papasok sa school kasi wala akong baon. Gumagawa ako ng paraan. May marami kaming tanim na dahon, talbos ng kamote, dahon ng sampalok. Nangunguha ko niyan. Bago ako pumasok sa eskwelahan, ibebenta ko sa palengke. Kasi malapit nun sa amin yung palengke. Ibebenta ko yun. Di magkakabaon na ako. Tapos meron pa akong pambili ng ulam namin. Huwa ko ng talbos ng kamote, dahon ng saging. Yung talbos, itatali-tali ko. Tapos yung murang sampalok, mamimitas ako, tsaka yung bunga. Yan, binibenta ko yan. Binibenta ko sa palengke yan. Tapos yung hindi pa ako nag-aaral, natuto na ako maghanap buhay, sumasama ako sa tiyahin ko magparipa sa wedding. Lahat po na yan, dinanas ko nung maliit ako. Pero, hindi po ako nagsisisi. Sana nga nangyari sa buhay ko. Talagang ganun. Ganun lang ang kaya ng magulang ko. Kaya nung panintunan ko sa buhay ko. Hindi ko na yung mga naranasan kong hirap. Para bang ayaw kong paranas sa mga anak ko. Gusto ko makapag-aral ng mga anak ko. Sa awa ng Diyos, nakapag-aral yung mga anak ko. Hindi ko pinadala sa kanila yung mga karanasan kong sa magulang ko na gano'n. Basta pinapaano ko sa mga anak ko, mag-aaral kayong mabuti. Yung sinasabi ng tatay din nila, magsikap kayo sa sarili nyo. Tulungan nyo yung nanay nyo sa paghahanap buhay. Yan ang
sabi ng tatay nila. Para mabili niyo gusto niyo. Kaya nagsilaki yung mga anak ko. Tumutulong sila sa amin sa paghahanap buhay. Nabibili nila gusto nila. Masisipag yung mga anak ko. Tsaka bawal sa amin magkasakit nun. Kahit may sakit, gigising ka talaga. Mag-ano ka, magsasaing, magbabalot ng kanin. Bawal magkasakit sa amin. Gigising ka talaga kahit may lagnat ka, kahit may nararamdaman ka. Kikilos talaga. Moto sa bahay namin, bawal magkasakit. Kahit may sakit, kikilos. Wala po ko anak na natamad. Ang isang anak ko lang pong hindi nagagawa sa amin, yung isa kong anak na si Elia. Yun po, lumaki po yun na walang ginagawa. Kasi po, sakitin siya. Yung parang po siya. Yung sobrahan sa pagmamahal. Pero kahit ganun po, anak ko na yun. Aray ko, puligat mo pa ako. Aray. Hindi kaso. Kahit ganun yung anak ko na yun. Mahal na mahal po namin yun. Ay, naku. Kahit ano po pala gawin mo. Talagang minsan, sasablay ka talaga sa anak mo. Kahit anong gawin mo. Sipag na pagpapalaki. Lahat gagawin mo. Para lang mapabuti sila. Mahal na mahal ko po yung anak ko yun. Marami rin pong nangyari sa buhay ko. Marami rin nangyari sa buhay ko. Pero hindi po ako nawala ng pag-asa. Kahit na marami nangyaring mali din sa buhay ko. Hindi ako nawala ng pag-asa sa buhay. Hanggang na nakamit ko yung mga pangarap ko sa buhay, ang pag-aral namin, mga anak namin. Kahit na minumura ako ng mga inuutangan ko, kahit nakakadinig akong masasakit na salita, sige pa rin ako para lang sa aking mga anak. Kahit sinasabihan ako ng asawa ko, huwag kang mangutang kasi. Paano kung hindi mangungutang? Paano kung mabubuhay yung mga anak ko kung hindi ako mangungutang? Ewan ko. Basta nakadepende ko sa pangungutang. Basta katwiran ko. Hindi masamang mangutang. Basta babayaran mo lang. Lumalaban ako ng 5-6, maybe pa 5-6. Araw-araw may tubo. Pag hindi ko nasolo 1,000 sa isang araw, tutubuan ko ng 200.
Pag di ko na naman nabalik kinabukasan, tutubuan ko na naman. Ganun. Hanggang makarating sa linggo. Pagbalik ko, may tubo pa rin. Tinatanggap naman yung nagpapautang sa akin. Kahit minsan, masasaktan ako sa sinasabi nila. Pero, sige pa rin ako pautang sa kanila. Kasi wala naman magpapautang sa'yo doon kundi yung may tubo. Minsan, makakatagpo ka ng taong pahiramin ka. Yan, hindi po namin malilimutan si Aling Baby. Si Nino nakakautang ng 20 milyon. Hanggang mamatay nga po yun, may utang pa kami. Hindi na po niya kami sinisingil. Kaya hindi po namin malilimutan po yun. Kahit na nasa kabilang buhay na po yun si Aling Baby, si Aling Tess. Lagi sila sa puso namin. Karugtong sila ng puso ng buhay namin. Naging bahagi sila ng buhay namin. Kahit di namin sila kamag-anak. Kahit di namin sila kaano-ano. Naging mabait sa amin yun. Mabuting tao sa amin yun. Sobrang bait po sa anak ko nun. Minsan pag wala pong pang bayad sa tuition fee anak ko, pang enroll, minsan binibigyan na lang niya ako. Hindi ko na binabayaran. Sasabihin ko, hindi makakapag-test si ninyo. Minsan nga po nakakapagsinungaling ako doon. Sabihin ko, hindi pa ako nakabayad ng tuition fee. Para lang may puhunin ako. Yung lahat ginagawa ko, nakakapagsinungaling ako. Pero yung pagsisinungaling ko, hindi naman sa ikasasama. Sa ikabubuti naman ng aking mga anak ko. Pero, minsan, may problema kami, hindi alam ng asawa ko, hindi na namin pinapaalam. Kasi po, paano po yung asawa ko po, mahina ang hindi niya kaya. Pag may problema, inom siya ng inom. Ay, hindi na namin pinapaalam. Kami na lang mag-anak, kami mag-ina na lang lumulutas ng problema namin. Minsan nga, inaabot kami ng gabi sa pangungutang sa Bombay. Hinihintay namin silang umuwi. Nandun kami sa bahay nila. I-renew ko na kahit hindi pa tapos. Ibabawas na lang. Kahit kalahati pa lang nahulog, i-renew na. Kahit konti lang yung makuhang pera. Basta, kinabukasan kasi wala akong puhunan. Ganun ginagawa ko. Buti na lang. Mababait yung mga Bombay na inutangan namin. Kasama ko pa nun si Raisa. Naabot kami ng gabi doon. Kasi uuwi yun mga anong oras na, alas 8 na ng gabi uuwi. Tapos maningil sa mga pautang niya yung Bombay na yun. Ganun ito ginagawa ko. Nire-renew na, hindi pa tapos. Mahirap po. Pero kinakaya. Parang yung kinikita mo. Parang yung kinikita mo. Ano lang. Napupunta lang sa 5-6. Pero okay lang po yung basta nakakaraos kami araw-araw.
nabubuhay ko yung mga anak ko. Masaya na ako yun. Hindi nagugutom yung mga anak ko. Hindi sila nagugutom. Kapag-aral sila. Okay na po yan. Yung anak ko nga si Mono, nag-aaral po sa private. Ay, naku po. Puro po promissory note. Ting magtitest, promissory note na lang. Puro promissory note. Andyan yung anak ko. Nag-overtime siya. Ilang oras din yun? 7, 8, 9. Mga 2 oras din yun. Overtime. Ay, ewan ko kung galing siya sa hospital. Hindi ko po alam. Tapos pala ako dito. Simut-simutin lang natin mga friend. Ganito lang ang buhay. Umikot lang yung mundo ko dito. Araw-araw pa ikot-ikot dito sa loob ng bahay namin. Mahirap po talaga yan. Wala kang trabaho. Asa ka lang sa anak. Okay na may anak ko. Hindi man mahirap pakisamahan yung mga anak ko. Ako naman nagdidesisyon ng lutuin ko. Hindi katulad ng ibang anak na papagalitan yung nanay nila dahil nagluto ng ulam ng ganun. Ay, yung mga anak ko hindi po. Walang pakialam ng basta. Ako gagawa ng gusto ko kung ano gusto ko. Hindi katulad ng ibang anak na sasabihin pa, ano lulutuin ko anak? Ay naku, hindi na ako ganun. Kung ano yung lulutuin ko, bahala. Kung ayaw ng anak ko linuto, hindi okay. Bilisin ang ulam niya. Hindi mahirap pa kasama ng aking mga anak. Mga lumaki sa mga anak ko. Lumaki sa pagmamahal ng magulang. Yung pagmahal ng aking mga anak. Pagmahal sa magulang. Yun lang ang anak ko. Maswerte ko sa mga anak. Kasi mababait ang anak ko. Mapagmahal sa magulang, mapagmahal sa kapatid. Ganun yung mga anak ko. Maswerte ko kahit di ako mayaman. Maswerte naman ako sa pagmamahal. Pagmamahal ng mga anak. Maswerte kami mag-asawa. Kasi mababait ang anak namin. Mapagmahal sa magulang. Pinadama naman namin sa kanila kung gaano namin sila kamahal.
halaman. Alam nila kung paano magmahal ng anak. Kaya mga anak, kahit na yung mga pamangkin nila, mahal na mahal nila yun. Gagawin namin. Pero minsan, may mga anak talaga kahit na busog sa pagmamahal, nakakagawa pa rin sila ng mga mali sa buhay. Talagang kasama yata yun sa buhay natin. Pero sa kanya. Buti na lang. Hiningi ko to isang kabiyak sa friend ko. Nagkikailan na ako. Malimutin ako. Alam niyo mga friend. Pinipili ko talagang matutong magsalita ng English. I need a friend. Saan pa ba? Tapos na tayo dito. Dito naman tayo. Aray ko, naihipa ako. Ba yun? Ito po, madali lang pong bunutin kung mga damo to. Ang sarap po itong bunutin. Hello mga friends.
Magkikwentuhan lang po tayo. Maliit ako, marami kong hirap na dinaanan. Pumasok ako ng katulong, 15 pesos ang buwan. Naging 30, hanggang naging 60. Yun, hanggang 60 lang ako nung pumasok ang katulong. Tapos, alam niyo friend, 30 pesos ang buwan ng sahod ko. Hindi pa nakakatungtong yung sahuran, ubos na yung sahod ko kasi binali na ng nanay ko. Ganun po ang nangyayari sa buhay ko nung maliit ako. Papasok ako ng katulong, tapos kukunin na ng nanay ko yung sweldo. Minsan advance pa. 30 pesos ang buwan. Tapos nung lumuwas ako Manila, 60 na. Pumasok ako sa teacher ko, pero mag-aaral ako 60 sa buwan ng sweldo ko. Yung 60 pesos na sweldo ko yun, hindi ko po yung ginagastos. Minsan nililibre lang ako ng mga classmate ko ng merienda. Kasi alam nila na pumapasok lang ako ng katulong sa teacher ko. Teacher namin sa English yun. Si Ligaya Valencia. Yun. Ganun ang buhay ni Ateng. Pag uwi ko, may pasalubong na ako sa mga kapatid ko, tsinelas, short, t-shirt, laruan, mga ganun-ganun po ba. Hindi ko ginagastos yung sweldo kong 60 pesos. Para pag uwi ko ng San Miguel, may pasalubong ako sa mga kapatid ko. Ganun po ako magmahal. Kahit wala ako, basta yung mga kapatid ko meron. Gusto ko maging maayos ang pananamit ng mga kapatid ko. Mahal na mahal ko yung mga kapatid ko. Lalo si Kuli, nang bago namatay yun, sabi niya, Ateng, pag uwi mo, dalan mo ako ng Stephen. Bili mo ako Stephen. Bili mo ako pasalubong. Lalo naman. Kapatid ko yun. Hanggang mamamatay yun. Kasi nagkasakit po siya. Wala sakit niya. Pero na-hospital po siya sa ospital ng Manila. Tapos po pinauwi na kami. Kasi may taning na yung buhay niya. Pinagtiyagaan ng nanay ko, inaalagaan niya yan sa dyan sa duyan, dyan sila natutulog magnanay. Marami pong hirap kami dinanas magkakapatid. Madaling araw pala, nagtitinda ng pandesal yung kapatid ko si Manny. Namatay na rin po yun. No po, masisipag po kami magkakapatid. Yung kapatid kong babae, nagtitinda siya ng puto. Ano-ano yung mga pinapasokan namin. Mahirap po yung buhay namin nung maliliit kami. Kasi yung tatay ko ma-pride. Ay, naiyak na naman po ako. Sige po mga friend, bye-bye na po. Good morning. How are you? I cut my you want onion? Sure. I give you. Hey. How are you today? I'm okay. Now's the time to pull the weeds because it rained. Yeah. It's very soft. Yeah. Yeah, very soft. Yeah. Thank you. Oh my God. Yes, I want some. Thank you. Thank you so much. I did them. Okay. Oh my God, good. Ooh, beautiful. Thank you so much.
The bread was very good. Thank you so much. My husband loves onions. I do too. Salads, Salad for or breakfast, fried rice, Yeah. and onions. Yes. Thank you so much. You have children? No, no children, and we've lived here 4 years now. Me and my husband. I was taking care of my. His parents died. My husband's parents died quite a few years ago, and then I started taking care of my parents. My father was 92 years old, 92? and he died. And then I was taking care of my mother, and she died 1 year later after my father, and she was 90. And then I told my husband I want to move, and so we moved here. No family. No family. I mean, I have a sister. She's 72, no, 73, but she lives in Florida with her daughter and her grandchildren. You retired your... Yeah, I'm retired. Oh. Yeah, I worked at the hospital in Cedar Park. Yeah, Cedar Park Regional. My daughter worked at Peterson's? state. Oh, State Hospital. Yeah. Okay, good. Good. That's a good job. She work every night, but now she overtime 2 hours. Oh, wow. Wow, that's good. It's a good job. Yeah. Good, good. Thank you so much. Beautiful day. Yes, all the rain. More rain's coming. So now's the time to dig up all the plants. Yeah, because it's very Wet. And easy. easy to I'm get. going to do that too. I'm going home to 4 weeks. Thank you, my friend. Okay. My husband's going to love it. Thank you so much. Fried with and flour and egg. You fry. Yes. Like that. Yes. Onion rings. Onion rings. Onion rings. Yeah. Yes. You cut like that. Yes, and then put in an egg and flour. Thank you. Ooh, yes. I cannot you speak. I cannot speak fluent English. No, you're okay. You're okay. You can even cut these up and put them in baggies and put it in your freezer. You can chop it up, put it in a baggie, seal it, and then freeze. Put it in your freezer, and put a little bag like that, and if you want to put, you get a bag out and just thaw it out and put it in your food. Yeah, that's what I'm going to do. I'm going to cut it up and freeze it. Thank you. Bye. Bye. You every day walking. I try to, yes, because I'm so tired. How old are you? I am 65. I'm 66. Yeah, my husband's 66. Yeah. He's a little bit older than me. Yes. Yes. I'm That's retired. your house 119? No, I live at 1115. I live in a yellow house. Yes. Check mark 119. And then I get 119. No, I live. I give the stuff 119. The girl. Yes, yes. It's okay. Oh, it's okay. I live at 115. Yes, I live in a yellow house. The real Like that. high driveway. Yes, yes. And I adopted the cat, the Siamese cat. Remember? Yeah, the Always the brown cat that always. Who's the owner? The lady. She died. Yes, the old lady died. Natalie with the dog, the little dog. Yes, my neighbor. She was my neighbor. Yeah, so her name was Natalie, and I used to walk with her and the dog and the cat. And we would go up the hill, and I would feed the cat, and she would help me. But sometimes you will bring water. Yes, I would take, okay, this is what happened. The cat lived up on the top of the hill, and I could put water out and food. Now, I pick her up, I take her to my house, and I put her in my garage. And now she stays. So now it's my cat. That's your plan. Now it's my cat. Yeah. I wanted her so bad. Beautiful cat. I cannot see the brown thing, pet cat.
Yes, cat. That's your cat? Yes, You I adopted. adopted? I adopted it. So she stays in my garage and she sleeps on the side wall under the vehicle. But in the wintertime, she stays in the garage. And I got an old cat that's 22 years old. Yes, but I cannot bring the brown cat inside until my little cat dies. Because they will fight. Oh, she's mean. She don't like her. No, it's her house. Jealous, jealous, jealous. Yeah, because Nida sleeps in the backyard on the toolbox, and she's just fighting, and I gotta get her. She's something else. Jealous, just like children. Okay, thank you, my friend. My 115, that's right. Sometimes I knock. Okay, I bring you something. thank you. Bye. Bye-bye na po. See you tomorrow. Bye-bye po sa inyong lahat. Ingat po tayong lahat.